Dahil CCS na nga ako, ito na yung last kain ko ngayong gabi. Buti at pinayagan si Paolo kumain sa loob ng labor room. After nun, lumabas na siya para makapagpahinga at makatulog ako bago ako operahan. Grabe, ilang oras din pala akong nakatulog. So ayun, dahil gusto natin na fresh tayong manganganak, nag-makeup na muna ang person at inayos ko na rin ang buhok ko. So ayun, habang natutulog ako, nag-chat pala sa akin si Paolo na dadaan daw pala siya sa Quiapo dahil hindi daw siya makatulog dun sa kwarto na kinuha namin. After ay, umuwi na siya para kunin naman yung gamit namin ni baby. Ang ganda talaga ng elevator dito sa Ace kasi hindi siya nakakatakot kahit mag-isa ka lang. Tapos sobrang linis pa at ang babait pa ng mga nurses. Pati mga doktor, sobrang bait nila. Kaya sobrang sulit talaga yung bayad namin. So ayan pala yung kinuha naming room. Ganyan kalaki yung tag 2.5 per day nila. Meron silang mas maliit na room na tag 1.5 pero may ka-share ka sa CR. Tapos ito, tag 2.5, may sarili kang CR, may sarili kang TV, may sarili kang aircon at saka ref. Same lang nung tag 3K. Pero yung tag 3K, mas malaki dito ng konti. So ayun, kapag dito pala kayo nanganak, may mga pa-previous pala sila na ganyan. Bali, 3 ganyan yung binigay sa amin. Iba-iba yung laman. Yung isa may mga sabon, tapos ito, may thermometer, may tissue, may measuring cup, suklay, toothbrush, straw, kutsara, tinidor. Random siya pero ang dami, okay din. After ay binapunta na si Paolo sa operating room dahil inumpisahan na yung pagsi-CS sa akin. At ayan, pinasuot na siya ng hospital gown, pinagpalit na rin siya ng tsinelas niya. Pinag-prepare na siya para papasok na lang siya kapag puputulin niya na yung pusod ni baby. Hindi ko sure kung lahat ng OB sa ACE pumapayag na papasukin yung partner para putulin yung cord coil ng baby nila. Pero kung gusto nyo na ganun, pwede nyo naman siguro i-request yun sa OB nyo kung dito kayo nagpapa-check up. Mare-recommend ko din sa inyo yung OB ko kasi sobrang bait nun at sobrang maalaga. Kung gusto nyo, i-PM nyo lang ako, ibibigay ko yung number ng sekretary niya. At ayan, sa sobrang kulit ko, napilit ko na ipapasok yung 360 camera namin para ma-videohan kung paano ako inooperahan. Sobrang galing ni Lord, sobrang amazed na amazed ako that time. Na feeling ko nanonood lang ako ng FB Reels dahil nakikita ko yung reflection kung paano nila hiwain yung tiyan ko dito sa may bilog na ilaw sa ibabaw ko. Grabe, sobrang galing. Actually, bawal naman talaga yun, na nakikita mo kung ano yung ginagawa sa'yo. At dahil nga, makulit ako, hindi ko sinabi sa OB ko dahil gusto ko nga talagang makita. Hindi ko inisip na ako yung hinihiwa that time. So ayun, nakalabas na si baby, pinapasok na si Paolo para siya mismo ang maggupit ng cord coil ni baby. Okay, congrats, Sir Pa. Hinawakan ka. After ay, lilinisan lang si baby at pipicturean kaming tatlo. Grabe, sobrang gising na gising ako niyan. Kala ni Paolo tulog ako. Ang nafe-feel ko lang that time, nagagalaw-galaw nila ako pero hindi ko nararamdaman yun. Siyempre naman, may anesthesia. Nagagalaw ko yung ulo ko tsaka yung kamay ko. Grabe yung iyak ni baby na para bang ayaw magpapalo kaya paglabas sa tiyan ko, iyak na agad. So ayan, ang aming first picture with the baby. After ay, dinala na ako sa recovery room. Siyempre, hindi ko pa magalaw yung kalahati ng katawan ko. So bago ako i-room in, kailangan magalaw ko muna yung buong katawan ko. At ayan, dinala sa akin si baby, na para bang baby girl siya. Dahil itatry na patidein siya, ang kaso wala akong gatas. Grabe, unang sip-sip pa lang, ang sakit na. Manang-mana sa tatay, charot. Very good ang baby na yan. Talagang nagpapasikat siya, oh. Grabe ko makahigo pero walang mahigo. After 1 hour ay nagagalaw ko na ng pakonti-konti yung katawan ko. Dahil gusto ko nang ma-room in agad. Kaya wala pang 2 hours, nagagalaw ko na at natataas ko na yung paa ko. And yes, finally, hinatid na nila ako sa kwarto namin. At dahil dyan, hanggang dito na muna ang aking kwento. Antayin niyo ang part 3. Thank you for watching!